Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang multiple DNPs at pag-average lamang ng 0.8 points, 0.2 rebounds, and 0.4 assists on 16.4% shooting sa field sa loob ng average playing time of 3 minutes per game sa kanyang 5 NBA games. Ang panganay na anak na LeBron James na si Bronny James ay nilipat na nga sa NBA G League kung saan nagkaroon ng biglang pagtaas ng ticket sa kanyang G League debut. $200 nga ang pinakamurang ticket mga kaibigan at sold out din ito. Well, tila ba nagbayad nga mga fans ng $200 upang makita sa LeBron James at ang pamilya nito, si Anthony Davis at D'Angelo Russell na manood ng game ni Bronny. Dahil si Bronny nga ay hindi nagkaroon ng magandang game. Kung gusto mo nga na makapasok sa NBA ay kailangan mong at least mag-dominate sa G League. Well, si Bronny sa kanyang G League debut ay gumawa lamang ng 6 points, 4 assists, 3 rebounds, 2 steals, 1 block, and 5 turnovers on 2 of 9 shooting sa field at 0 of 4 shooting sa 3-point line sa loob ng 31 minutes of playing time. Ang mga two-way contract players nga mga kaibigan kapag bumababa sila sa G League level mula sa NBA level ay talagang halimaw na mga numero ang pinapakita nila at hindi ganito lamang. So definitely not the performance na inaasahan mo mula sa isang player na may 4 years guaranteed contract. Lalo na ang mga two-way contract players Max Lewis at Quincy Olivari ay gumawa ng 27 points and 5 rebounds at 28 points, 10 rebounds and 6 assists naman kay Olivari. Again, showing na mas deserving sila ng NBA roster spot kaysa kay Bronny. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Zion Williamson naman matapos na maglaro lamang ng 6 games sa 10 games ng Pelicans ngayong season, inaasahan na out siya ng multiple weeks dahil sa hamstring injury. Ang same injury na natamo niya sa play-in tournament game nila laban sa Lakers last season na naging dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro ng kahit isang game sa first round ng playoffs laban sa OKC Thunder. Ang sinabi ni Shams ng ESPN ay out indefinitely ito at may re-evaluation in the coming weeks na magaganap sa injury ni Zion. Inaasahan na multiple weeks o kaya naman pwedeng umabot pa ng buwan ang pagiging out ng former number 1 pick. Ang iniisip nga sa NBA circle ay si Brandon Ingram ang dapat na i-trade ng Pelicans dahil sa kanyang expiring contract. Ngunit mukhang si Zion na yata ang kailangan nilang i-trade dahil hindi nga talaga nito magawang maging healthy. Nasa year 5 na nga si Zion at isang bagay na consistent sa kanya ay ang kanyang mga injuries. Bukod nga sa kanya, ang kanyang batchmate and number 2 pick sa draft class nila na si Ja Morant ay nagtamo din ng pelvic injury na magiging dahilan ng pagkaka-out niya ng at least 1 week. So ibig sabihin nga nito ay more playing time para kay Yuki Kawamura at si Scottie Pippen Jr. naman na nagtala pa lamang ng triple-double ang magiging starting point guard ng Memphis Grizzlies. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?